Suspendido na ang Manning Agency at kumpanyang may-ari ng barkong sinasakyan ng 21 Pinoy seafarers na sinalakay sa Red Sea. Kinumpirma naman ng DMW Secretary Kakdak na nasa 8 Pilipino na ang na-rescue habang 13 Pilipinong tripulante pa rin ang hinahanap. Patuloy din biniberipika ang impormasyon na nasa 3 hanggang 4 na seafarers ang namatay. May report si Clazel Pardilla. Nilusob, pinuntirya ng missile at pinalubog. Yan ang sinapit ng MV Eternity Sea nang atakihin ng grupong Houthi nang dumaan sa Red Sea. Lula ng barko ang 21 tripulanting Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi lamang isa kung hindi 2 beses na dumaan sa Red Sea ang naturang barko. Taliwas ito sa Department Order ng DMW sa mga ship owner at manning agency na iwasan ang paglalakbay sa Red Sea at Gulf of Aden. Itinuturing na mapanganib ang Red Sea kasunod ng mga pag-atake ng mga rebelde sa mga barkong dumaraan doon. Prior to boarding any Filipino seafarer to any ship that will traverse the Red Sea or Gulf of Aden, meron pang kailangang isubmit na risk assessment, meron pang requirement ng armed guard at maritime security escort. And our initial investigation reveals that these were all not observed. Sabi ng DMW, binaybay ng MV Eternity Sea ang Red Sea nang dumaan ito sa Egypt patungo ng Somalia. Muling naglayag sa high-risk zone pabalik ng Jeddah. Sinuspinde na ang manning agency at kumpanyang nagmamay-ari sa MV Eternity Sea. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng DMW. Posible silang maharap sa kasong administratibo at kriminal. Puspusa naman ang ginagawang search and rescue operation. Sa ngayon, 5 na ang nasagip mula sa nilusob na barko, 16 ang hinahanap. Kinukumpirma ng DMW ang impormasyon na hawak sila ng grupong Houthi habang biniberipika naman ang ulat ng mga nasawi. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong mula sa mga na-rescue hanggang sa pamilya ng mga biktima. Yung standing directive ng ating mahal na Pangulo na gawin ng lahat para magbigyan ng ganap na proteksyon ang ating mga OFWs at lalo ng ating mga marinong Pilipino at ang kanilang mga pamilya. Kabilang sa ibibigay ng pamahalaan ang medical at legal assistance, gayon din ang tulong pinansyal. Bukas nakatakdang umuwi sa bansa ang mga sakay ng MV Magic Sea na sinalakay din ng mga rebelde. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.